Bakit nga ba kakaunti pa lang ang nadidiskubre sa ilalim ng karagatan? Sa lawak ng mundong ginagalawan natin, mas kabisado pa ng tao ang kalawakan kaysa sa kung ano ang nasa kailaliman ng dagat. At ayon sa ilang scientists, hindi dahil kulang ang teknolohiya, kundi dahil may mga panganib at misteryong hindi basta-basta kayang harapin ng tao. Sa ilalim ng karagatan, hindi lang kadiliman ang naghihintay. Habang bumababa ang mga research submarines, tumataas ang pressure, nawawala ang liwanag, at halos imposible ang komunikasyon. May mga ulat din ng malalaking hugis na gumagalaw sa sonar, mas malaki pa raw kaysa sa mga submarines, pero biglang nawawala na parang anino. Pero hindi lang ito ang iginagulat nila. May mga kakaibang tunog na naitala ng sonar. Sobrang lakas, sobrang lalim, at hindi tugma sa kahit anong kilalang hayop. Isa sa pinakasikat dito ang tinawag na The Blue. Isang tunog na mas malakas pa kaysa sa whale at nagmula sa kailaliman ng dagat. Dahil dito, may ilang deep sea missions na bigla na lang itinigil at ang ilang impormasyon ay hindi na inilabas sa publiko. Ang opisyal na paliwanag, sobrang delikado at sobrang nakakatikman. Pero para sa iba, may nakita raw silang hindi pa handang ipaalam sa mundo. Pero paano kung ang nakita nila ay ang alamat ng Leviathan? Isang sinaunang nilalang na binanggit sa Biblia, inilarawan bilang hari ng karagatan at sa gisag ng walang kapantay na lakas. Ayon sa science, walang ebidensya na may Leviathan na literal na halimaw na natutulog sa kailaliman. Walang fossil at walang malinaw na patunay. Pero tandaan mo, doon, alamat lang din ang giant squid. Pero ngayon, napatunayan na isa pala itong tunay na nilalang. Kaya ang tanong, kung may mga nilalang sa dagat na dati akala natin ay katang-isip lang, sigurado ba tayong wala ng mas malalim na lihim na itinatago ang karagatan? Sa tingin mo ba, ang Leviathan ay alamat lang? O baka may natutulog talagang hindi pa dapat magising?